Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po ay nagiging Santa Claus ang mga politiko ngayon. Kung anong sinasabi-sabi, kung anong binibigay-bigay, tayo po ay nagmamasid lamang. Itong texter natin, kaibigan natin, sabi niya magbigay tayo ng kuro-kuro. Halimbawa, sa YouTube, sa Facebook. Voters education kung anong pananaw natin sa mga politiko ngayon. Ngayon, pag-usapan po natin kasi may halimbawa natin. Isang halimbawa natin, ihalimbawa natin isang politiko dito sa Baguio na tumatakbo, na incumbent ngayon, ama ng Baguio. Sabi niya, good governance. Sa atin po, wala pong good governance. Fake good governance, kasi may fake good governance, may real good governance. Kasi pag nakakatulong ka sa tao at wala kang nasasaktan, at yung mga dapat na gawin sa lungsod mo ay nagagawa, yun po ang good governance. Pero pag nakasuhan ka, at ito nga, kasi constant critic siya ng mga legislator. Keso ganyan daw yung mga legislator, ganyan mga legislator. Sabi naman ng itong legislator, sabihin na lang natin, in general natin, wag nang Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga lungsod dyan. Kasi ang good governance talaga hindi natin makikita natin, i-google na lang natin yung mga may fake good governance na sa kanila na lang. Yung good governance na hindi na sila naniniwala sa kasabihan na dapat yung mga tao, involved yung tao sa good governance. Hindi yung sa kanya lang. Yung naisip na lang niya na gagawing batas dyan sa lungsod na yan, ini-implement. Hindi po yan ganyan. Dapat yung involved po, yung mga tao dyan, kung sila ba ay blessed, yung mga na hindi pa sila nasasaktan, yung mga batas na pinapahulog mo, mga batas na ay kagaganda ng mga konstituent sa lungsod mo ay tama, hindi sila nasasaktan, hindi sila agrabyado. Yun po ay good governance talaga kasi involved sila, may democracy, equality, and good governance. Sabi niya nga doon, constant critic siya. Itong politiko na to, constant critic siya ng legislator. Good governance daw siya. And sabi naman ng legislator na to, bago ka magsalita, hindi mo tinignan yung paligid mo. Sa halimbawa, ito na lang, may mga sinabi ng texter natin, at sinabi ng ginagamit, hindi na i-deposito, hindi na itatime deposit. Yung mga pera ng lungsod na yan, dapat ginagamit sa kakaganda ng lungsod na yan. Bakit? Ganun ang nangyari. Ang dami pong finding ng COA, year 2022. Saan po kayo? Mamili po kayo sa mga mayor na tumatakbong politiko dyan sa Baguio na nagsasaming good governance na may halimbawa, ito pa, yung pasugalan daw dyan na hindi napapahinto-pahinto. Saan yung good governance doon? Kasi mga nagsusugal dyan, mga pupunta sa sugalan dyan, may mga pamilya mga yan Kasi pag hindi napahinto yung pasugalan dyan, salasalabat yung pasugalan dyan, magiging vulnerable, magiging agpugrot ko na dati pamilya, no kastati marami, ita Baguio, dati pasugalan kabi-kabi lang pasugalan dyan. Pag hindi na yung mga nagsusugal dyan, may mga pamilya mga yan. Pag hindi napahinto yan, dagita pamilya dapat agpugrot. Maawanda, aga-apa na paikit din Nalata nga pamilya, no, ang mapasardeng nata. Data po, kaya wag natin sabihin na may ingat po tayo sa mga nagsasabing good governance, good governance. Unless po, darating po ang good governance, hindi ang 100%.
na magsasabi ng good governance lang ay walang iba kundi si Jesus Christ. Siya lang po ang magsasabi ng good governance kasi andito na ako. I am the Creator. Pagdating po ng ni Jesus Christ the second coming, yun po, maniwala na tayo na may good governance. Kasi, noong una pa, in the first creation, makasalanan ng tao at palaki yung kasalanan ng tao ngayon. Palaki yung kasalanan ng tao ngayon. Kaya, mag-ingat po tayo sa mga sinasabi ng good governance. Kaya mamili po tayo, yung mga nagsasabi, yung isang banda. Kasi, ito naman, hindi nagsasalita itong sa kabilang bangit, sabihin na natin. Sa kabilang banda. Hindi siya nagsasalita pero may naitutulong. Kaya mamili po tayo. Sa may mga sinasabi ng mga good governance. Pero yung sa kabila, tahimik lang. Pero may nagagawa, mga project, may nagagawa. Yung mga ayuda, yung mga pondo na ibibigay sa tao. Kasi huwag na natin problemahin. Pag, yung naibigay na yung pera, yung pondo sa tao at binigay sa tao, wala na problema. Bahala na yung tao kung saan niya gagamitin. Basta 100% na ibigay na sa tao, bahala na kung saan niya gagamitin yon. At ang maganda dun, pag naibigay na, bahala na yung tao kung saan niya gagamitin. Yun po. Mamili na tayo kaya sa atin po ngayong legislator, mga pondo, mga project na pondo na time deposit na dapat gawin, gamitin yan sa just to mitigate the pangangailangan ng lungsod na yan. Mga project na pahinto na dapat na dapat gawin, dapat ituloy yung mga project. Bakit napahinto? Kat kung ang ordi bakit mo ngayon nata politiko mo kat limabas kat di batukot na hangan na siminto kat natin during no nagbagyo. Kat natin nagdatabato, natuktukan ni Suna, di basol na. Kasi, yan ang ginawa niya, napahinto yung mga project. Tawa ako. Halimbawa, ito pa. Problema daw nila yung building permit. Kuha ka ng building permit, dapat may parking lot ka. Sabi niya nung gumagawa ng bahay hindi naman pwede idaan ko yung sasakyan ko dyan kasi daanan lang ng tao yan. Paano ako magkakaroon ng ng parking lot? Hindi ko naman may ipaparking sasakyan ko dyan kasi daanan lang ng pwede lang daanan ng tao yan, sidewalk lang naman yan. Nakakatawang yung nagbigay ng batas na yan sa lungsod na yan. Yun po ang pananaw natin at sinabi ng mga taga-residente dyan sa Baguio. At ito yung mga mga sinasabi, paiba-iba yung mga project dyan, mga nasunog pa ata yung dyan Nasunog ata yung public market dyan noon. Sabi niya, fake news yung nagsasabing may isang dambuhalang dyan, businessman na siyang mag-handle, siyang mamumuno. Walang kahit 5 duling, hindi niya walang kukunin. Sabi ko nga sa kaibigan ko, sa texter natin, sino bang negosyante na magninegosyo na walang ganansya, walang income? Hindi na ako magninegosyo pag ganyan. Pagkaraan ng mga buwan, araw, tatapos ng nagawa yung public market, sabi niya, in-interview siya, gusto daw yung yung dambuhalang daw dyan na mamumuhunan dyan sa public market. At kagustuhan daw ng mga vendor. Nagtanong-tanong ko sa mga vendor, hindi na kami wala na kaming freedom pag binigyan sa dambuhalang yan. Kasi kung anong ini-implement lang na renta-renta ran dyan, sila mga tataas-taas na yan. Wala na kaming naibigay yan pag sapat lang yung naibibigay namin na na renta dyan. Pag naging public, private na yan, bahala na yung yung mamumuhunan dyan. Kung anong gagawin niya dyan, kung taas-taas ng renta, ako patay. Sabi niya, kagustuhan daw ng ng mga vendors dyan. Iba yung kaya sabi ko sa kaibigan ko,
kayo mag-isip na kayo kung iboboto nyo ulit at or yung isa naman na iboboto nyo ulit yan sa inyo yan, sabi ko. Itong tahimik lang kasi yung isang legislator dyan Pero may naitutulong yung mga project nagagawa niya, natatapos yung mga project, mga ayuda na binibigay, talagang binibigay niya sa tao yan. Sa mga barangay, sa mga tao dyan na house sa Baguio dyan. Talagang nakakatulong siya. Tahimik lang siya. Hindi mo makikita sa media, sa Facebook o kaya sa media na nagre-reklamo siya. Itong lang na to, itong politiko lang na to, na constant critic, constant siya sa pagre-reklamo. Sabi nga ng isang matanda dyan, dapat hindi pinagkakatiwalaan yung ganyan na tao Kasi pag sabi niyang good governance, dapat lahat yung pinapatupad ng batas, hindi kami talo, hindi kami agrabyado. Yung mga batas, halimbawa na lang yung paghuli ng mga motorista dyan, na dapat ganito ganyan, wala. Walang pakunda na lang na multa. Yan po. Yung kanyang good governance na lang wala sa lugar, sa kanya lang yun. Kung anong gusto niya, pinapatupad na lang. Hindi galing sa puso, hindi galing sa kung anong dapat yung good governance. Tignan niya lahat yung mga kanya, yung mga sasakupan niya, yung mga trabahador niya. Tama bang ginagawa mga yan? Tawa nga ako nun Nung may nagsabi na ganyan, building permit lang, dapat may Tapos yung yung mga project yan na napahinto. Ako nakarukin na nung may nagbagyo, kitlima ba si Suna, kat natinagjibato, imbis nga hanga matinag, na isininto data, natinag, tanga na isininto, natuktukan ni Suna. Babasol na data. So, kung nakarod sa texter natin, yun po. Dapat tayong, mag-isip ng 100%. Isip-isipin po natin ng million times kung iboboto natin sa lugar dyan sa Baguio, yung nakakatulong ba o yung mga pinipilit niya sa kanya lang na good governance o kaya naman itong sabihin ko na lang natin kasi sinusuportahan natin yung mayor dyan na tumatakbo ngayon si Mark Go. Kasi may malasakit yan sa taga Baguio. Alam niya yung kagustuhan ng Baguio. Alam niya yung mga direct nati taga Baguio. Kaya talagang noong bata pa tayo, andyan na yan, tao na yan. At talagang nakakatulong siya. Yun po, yung natin, suportahan natin ulitin po natin, promote na rin natin itong si Colonel Busita kasi siya po ay talagang 100% mga motorista ay tinutulungan niya. Kahit yung mga maling paghuli, talagang kung mali yung paghuli, talagang andyan siya para itama. Si Amy Marcos naman, sa senador. Colonel Busita, sa senador. Si Amy Marcos, na ongoing yung Senate hearing, na gusto niyang ilabas yung katotohanan na talaga yung mga sinasabi ko, yung katotohanan ang mananaig. At si Rodante Marcoleta ala ni Miriam Defensor Santiago at si dating senador na re-elect Senador Bongo. Idagdag na rin natin si De La Rosa, Bato De La Rosa. Sila po ay makakatulong sa atin sa Senado at talagang 100% support sila sa mga may hirap gaya na ni Bongo sa mga hospital. Si naman, sa mayor natin, magiging mayor natin sa Baguio, si Mark Go. Tulungan po natin mga to kasi sila ang makakatulong sa atin pagdating ng panahon. Sa May 12 po, buto pa tayo, isipin po natin 100 times ng mga iboboto natin. Salamat.